Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan. Tayo na magtulong-tulong na maunlarin ang mahal natin ngayon. Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan. Tayo na magtulong-tulong na paunlarin ang mahal nating bayan. Panahon na magbabago at ayos ang mga dapat ayusin. Dapat lang maging tungkulin ng bawat mamamayan dito sa atin. Gawin ng pagbabago patungo sa pag-asenso, magsikap ng mabuti at nang guminhawa tayo. Bagong malaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Panahon na ng pagbabago, pag-ibigin natin ang sarili natin at mawala na ugaling, dahil sa ito sa atin ang natin. Panahon na magbabago at mamunan sa kahit anong larangan. Ang tagumpay ay karangalan. Alay o ihandog natin sa bayan. Ganong ulit nang napatunayan ng Pilipino ang husay at takas, kagandahan at talento. Ang makipagpaligsahan kahit anong oras, bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Panahon na pagbabago, Buhay natin ay gawing maaliwalas. Langit ang magandang bukas, magsubunga ng bagong Pilipinas. Panahon na. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta. Sana po ay patuloy nating like and share po. I-share natin itong ating video mga kaibigan. Okay? So pag-usapan po natin ngayon itong lumalakas na panawagan, no mga kaibigan. Lumalakas na panawagan na Sara resign. 'Di ba mga kaibigan? So bakit ko ito napili o na-desisyonan na i-content ngayon mga kaibigan, 'di ba? Dahil sa hindi lamang po kasi hindi lamang boses yung naririnig natin mga kaibigan, no, na nagsasabi na dapat na mag-resign si Sara, 'di ba? Umalis na siya sa DepEd, no, mga kaibigan. Kundi meron po tayong mga nakita na mga proof, no, mga proof, 'di ba? Unang-una, eto mga kaibigan, na ipapakita ko sa inyong video, no? Yung video na panonoorin natin ngayon, no, mga kaibigan. Ito ay katunayan, no, katunayan na hindi po talaga karapat-dapat sa DepEd etong si Sara. 'Di ba mga kaibigan? No? Ito panoorin natin ha, tapos bigyan natin ng reaksyon. Yan. She did not review revisions to the new K-10 curriculum, citing her lack of background in the education I felt guilty kasi alam ko ako yung isa ako sa Sabi niya, I felt guilty. I felt guilty. Kasi alam ko ako yung isa. 'Di ba? Guilty ka pala eh. Nakaramdam ka na pala ng guilty eh. Ba't pinagpatuloy mo pa? 'Di ba? Ulitin natin mga kaibigan, ulitin natin 'yan. Ulitin natin yung part na 'yan.
Background in the education. I felt guilty kasi alam ko ako yung isa ako sa nag-cause ng stress because I do not come from. Diba? I felt guilty kasi alam ko isa ako sa mga nag-cause. Diba? Isa ako sa mga naging dahilan ng stress. Diba? Tuloy. The education sector. I do not have an education background, so I cannot review. Wala daw kasi siyang sabi niya, I felt guilty. Kasi alam ko, isa ako sa dahilan. No? Isa ako sa reason kung bakit na-stress ang Department of Education. Ang dahilan kasi noon, wala naman akong background sa education. Alam mo naman pala, BP Sara. Ba't nagtuloy ka pa? Diba? Inoferan ka, ikaw ang maging secretary ng DepEd. Alam mo pala na wala kang background sa education. Ba't nagtuloy ka pa? BP Sara. Diba? Pagkatapos ngayon, nagagalit yung mga supporter mo. Diba? Bakit daw panay ang panawagan na Sara resign, Sara resign? Eto na. Diba? Eto sagot. Mga DDS, makinig kayo. Eto sagot, sabi ng amo ninyo. Diba? Wala naman daw siyang background sa education. So ano ang gagawin natin, mga kaibigan? Kung yung sekretary na nakaupo doon sa departamento ng edukasyon, wala palang alam, walang background sa edukasyon. Anong gagawin natin? Hahayaan natin na basta na lang masira ang DepEd? Hahayaan natin na lalong tumindi yung problema sa DepEd? Na alam natin na ang maapektuhan nito ay ang mga estudyante? Ang maapektuhan nito ay yung mga susunod na henerasyon ng mga Pilipino na mga hanggang ngayon ay nag-aaral pa rin? Masisisi nyo ba ang taong bayan kung bakit ngayon ay sumisigaw ng Sara resign? Actually, kung ako tatanungin ninyo, hindi lang sa DepEd Diba? Kahit pati pagka-vice presidente, mag-resign na siya. Diba? Dahil kanina, doon sa una nating content, diba? Ang linaw-linaw, lahat ng mga sinabi niya, ginagawa ng kasalukuyang administration, pero hindi niya alam. Inutil siya. Kaya ako tatanungin nyo, hindi lamang sa DepEd dapat mag-resign si BP Sara, kundi maging sa pagiging BP, mag-resign na rin siya. Diba? Tuloy natin. What they are doing, and I rely on their expertise and all the stakeholders who did the review. Diba? Nagre-rely lang daw siya doon sa mga dahil una, wala talaga siyang alam. Wala talagang alam etong si BP Sara. Ulitin ko yung mga kaibigan yung bahagi na yun sa mga DDS na makakapakinig at makakapanood nito. Pakinggan ninyo. Ito dahilan kung bakit kinakailangan mag-resign si BP Sara. Pakinggan ninyo. Her lack of background in the education. I felt guilty kasi alam ko ako yung isa ako sa. Arimaw, baka sabihin mo, hinuhusgahan na naman namin si Sara na siya ay guilty. Galing mismo kay Sara. Sabi niya, I felt guilty. Bakit? Nag-cause ng stress because I do not come from the education sector. I do not have an education background, so I cannot review what. Diba? Hindi siya makapag-review. Na yun ang isa sa mga pangunahing gampanin ng isang sekretary. Kung reviewin mo kung ano man yung mga ginagawa sa DepEd dahil ikaw ang may hawak nun. Hindi nga raw siya makapag-review. Bakit? Hindi naman daw kasi siya wala daw siyang background sa education. 2 taon? Halos magdadalawang taon na. Ngayon, sasabihin mo walang background. Sandali, tanong ko lang mga kaibigan. Yung kaya pondo na nakalaan para sa DepEd, buhay pa? Nagtatanong lang ako, ha? Kasi sabi niya ngayon, I felt guilty. Wala akong background sa education. Pero tumagal na siya sa DepEd. Buhay pa kaya? Buhay pa kaya yung mga pondo? And maliban dyan, mga kaibigan, ha?
ito pa isa sa mga ano, ito pa isa sa mga dahilan, no? Ito pa isa sa mga dahilan kung bakit talagang umiigting ang panawagan tungkol po sa ano sa Sara resign, ng mga kaibigan. Okay, ito. Oh, diyan. Hindi yan. Tanggalan notification. Hindi yan. Ano ba yan? Ito, mga kaibigan. Di ba? Ito yung ano ito mga kaibigan yung mga problema sa DepEd na hanggang ngayon ay I think no, I believe na hanggang ngayon ay nakalutang rin mga kaibigan at itinananatili pa ng problema, di ba? Dahil ito bago-bago ito eh. Oh. Di ba? Ayon dito sa Manila Standard mga kaibigan, 19,000 ghost student in school costing government 7 billion, sabi ng isang senator. 19,000 ghost student. Bakit merong ganyan mga kaibigan? Isa ba ito sa mga hindi nare-review ng DepEd Secretary? Ang laki na nawawala, ang laki na nawawala sa gobyerno mga kaibigan, 7 billion pesos. Dahil doon sa mga 19,000 na ghost student. Bakit ghost student? Diba? Ayon niya sa Manila Standard ito pa mga kaibigan. Pakita lang natin. Ito pa. Sabi rito mga kaibigan, DepEd. Pakita natin. Pa. DepEd fails to remit 5.5 billion in teachers, other staff, taxes, insurance payment. Kailan yan? December 13, 2023. Sino ang DepEd Secretary? Di ba mga kaibigan? Sino ang DepEd Secretary dyan mga kaibigan? Sara. Di ba? Ano pa? Ito pa. Pakita natin, sunod-sunodin natin yung mga kaibigan. Ito pa. Sabi rito ay how sick prove on DepEd learning materials held hostage by Transpac. Diba? Ito na, i-content na natin ito dati. No, mga kaibigan, na hindi ma-release ng Transpac yung mga materials na doon nakatago sa kanilang sa kanilang warehouse. Bakit? Kasi may diba? May problema sa budget. Kailan yan? December 13, 2023. Panahon na ni Sara. Mga kaibigan, ano pa? Ito pa. Ilan lang ito. Ilan lang naman ito papakita natin mga kaibigan, para lamang sagutin yung yung mga katanungan na bakit pilit na pinagre-resign etong si VP Sara, mga kaibigan. Ito pa. Kasi maliban sa basta yun maliban sa inutil siya pagdating sa paghawak sa mga kaibigan, sa DepEd, ito yung mga problema na hanggang ngayon ay hindi nasusolusyonan. December 13 pa ito, 2023 mga kaibigan, ilang buwan na nakakalipas, di ba? DepEd fails to remit 5.5 billion in teachers, other staff, taxes and insurance payment. Kanina pala naipakita ko na yan. And maliban dyan mga kaibigan, kamustahin natin yung mga problema ng DepEd noong bago pa. 'Di ba bago pa niya hawakan? Ano ba yung mga problema ng DepEd? Halimbawa, 'di ba yung overpricing na laptop? Ano yun, nagkalimutan na. May napanagot na ba doon? O walang maipanagot kasi panahon ng tatay niya. Panahon ng administrasyon ng tatay niya. Nangyari yung ganong mga anomalya, yung overpricing sa DepEd ng mga laptop sa DepEd. 'Di ba mga kaibigan? Kayo ngayon ang tatanungin ko. O mga DDS ang tanungin natin. Pagkatapos na sabihin ni Sara na wala siyang background sa education, hindi siya makapag-review, kaya inire-relay na lang niya doon sa mga expert, 'di ba?
Pagkatapos yung mga iba't ibang mga problema na ipinakita natin sa inyo. At yung kino-question natin na problema sa DepEd nung bago niya hawakan ito sa panahon ng administrasyon ng kanyang ama, yung overpricing sa mga laptop, na wala tayong nakita na solusyon o ginawang paraan. Wala tayong nakita na naipakulong man lang o napanagot man lang. Sa palagay ninyo, dapat pa bang manatili bilang DepEd Secretary etong si Sara Duterte? Kung ang sagot nyo ay hindi na dapat, anong sa susunod na halalan sa 2028, ang sabi tatakbo bilang Pangulo itong si VP Sara, mga kaibigan. Kung yung simpleng departamento hindi niya napagana, hindi niya naayos, at sandamakmak na mga problema ang lumalabas, pagkakatiwalaan niyo pa ba ito para humawak sa Pilipinas? Baka sabihin niya, pag halimbawa, Pangulo na siya ng Pilipinas, may mga problema ang Pilipinas, baka sabihin niya, wala kasi sa background ko yung yung pag-handle, yung nation building, wala sa background ko yan Patay ang Pilipinas, mga kaibigan. Diba? Paano kung Pangulo na? Imagine niyo ito mga kaibigan, paano kung Pangulo na si VP Sara? Nagkaroon ng problema. Sasagot lang siya. Ipapaubaya ko naman sa mga eksperto kasi wala akong background dyan. Patay ang Pilipino. Kaya, mga kaibigan, huwag kayong pabubudol. Pabudol na tayo ng minsan dahil sa lintik na uniteam na yan. Sa 2028, huwag na kayo pabubudol. At baka sabihin nyo, Sir Al, malayo pa yung 2028. O ito, sige, ito. Yung sinasabi nila, di ba? Yung sinasabi nila, second quarter, wala nang Marcos sa Malacanang. Ang iuupo nila ay isang Sara Duterte. Sige mga kaibigan, makipagkaisa pa kayo doon. Pinakita na namin sa inyo. Isang departamento lang, hindi mapaayos, hindi maayos-ayos. Pilipinas kaya? Magpapakatanga pa ba kayo? Hihintayin nyo pa ba? Hihintayin nyo pa na may problema ang Pilipinas na hindi niya maayos? Bago kayong matauhan, tapos sasabihin nyo, tama pala, dapat hindi na natin pinatalsik si PBBM. Ngayon, lalo tayo namumroblema. Di ba mga kaibigan? Ganun lang kasimple yun Di ba? So, yan yung panawagan na mag-resign na si VP Sara doon sa DepEd, mga kaibigan. Sabi ni Mami B, wala sa background ko, yan, no comment. Di ba? O sabi ni Maricoy Panira, kung hindi totoo sinabi niya, di nyo maluloko ang taong bayan. Second quarter, wala na ang pera ng bayan. Maricoy, shout out Maricoy. Di ba? Buksan nyo utak nyo, buksan nyo isip nyo. Huwag kayo magbulag-bulagan, huwag kayo magbingi-bingian. Sabi ko ulitin ko yung sinabi ko kanina. No? Okay lang ang isang tao bulag at bingi. Kung wala siyang marinig, wala siyang makita dahil bulag at bingi siya, okay lang yun. Pero yung ayaw mong makita, ayaw mong tumingin, at ayaw mong makinig, although hindi ka naman bulag at hindi ka naman bingi, ang tawag doon, tanga. Huwag kayong magpakatanga, mga kaibigan. Sabi ni Deluxe Gamer, gandang gabi idol, Marcos pa rin. Exactly, Marcos pa rin, mga kaibigan. And alam nyo, may nabasa ako mga kaibigan. Huwag na. Hindi, kwento ko lang. May nabasa lang ako. Sabi doon sa nabasa ko, na hanggang 2028, termino ni PBBM. Hanggang 2028. Alam nyo, ang galing nung spirit nung nabasahan ko na yon, mga kaibigan. Ano sabi niya? Ang susunod na magiging presidente pagkatapos ni PBBM,
walang iba kundi si PBBM pa rin. Kahit hindi magbago ang konstitusyon. Bakit? Iuupo si PBBM ng isang people's power. Di ba? Ano lang, natawagan lang ako, sabi ko, tapos nag-isip ako, posible, pwede, di ba? Di ba mga kaibigan? Kasi pag yung second term, unconstitutional yon. Di ba yung tatakbo ka sa pangalawang pagkakataon, wala sa konstitusyon yun, di ba? Pero, yung iuupo ka, ibabalik ka sa pwesto ng taong bayan, wala nalabag na konstitusyon doon. Di ba? So, nung pagkatapos ko mabasa yon, medyo napaganyan ako mga kaibigan. Pwede, sabi ko, di ba? Oh. Kumbaga, kaya ko lang nabanggit, kaya ko lang nakwento, para lalo silang umiyak. Para lalo silang ma-stress mga kaibigan, di ba? Isipin nyo, ang daming issue, ang daming nilang ginagawa para bumaba si PBBM, para pabagsakin ang administrasyon. Pero walang nangyayari. Pagkatapos, meron pang sasabihin si Sir Al na may nabasa na pagkatapos ng termino ni PBBM, posible pala na ibalik si PBBM ng isang people's power. Naku po, ano gagawin natin? Iyak na lang, iyak. Iyak na lang sila, mga kaibigan, di ba? Tapos sinigundahan pa ni Otso. Sabi ni Otso, pwedeng mangyari yan, Sir Al. Siya nawa, di ba? Masyado yung masyado yung pinaiiyak yung mga DDS, mga kaibigan. Huwag ganyan. Huwag ganyan, mga kaibigan, ha? Huwag ganyan. Huwag nyo masyado pinaiiyak yung mga kaibigan natin, mga DDS, no? Ayan, mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong lahat. Nakadalawang content ako ngayon. Dapat mamaya pa itong isa, no? Pero anyway, para makapagpahinga naman kayo, kung walang ibang mga magla-live ngayon, ay makapagpahinga naman kayo, maipahinga ninyo yung inyong mga mata sa yung inyong mga tenga, di ba? At makagawa pa kayo ng iba pang gawaing bahay, no? Bitin na naman. Si Arnel din, hindi ko na maintindihan, bitin pa rin. Lagi na lang bitin. Tama na yun, nakaisang oras at kalahati tayo, 1 hour and 30 minutes. No? Mga kaibigan, pakisuyo ko lang po sa inyo bago tayo mag-hiwa-hiwalay. Paki-like and share, baka meron pa pong hindi nakakapag-like, paki-like na lang po. Then paki-share na lang po, kung meron pang hindi nakakapag-share, paki-share na lang po yung video. Unang-una, para po sa algorithm ng video na ito. And pangalawa at higit sa lahat, no, mga kaibigan, ay marami pa, no, ng mga kababayan natin yung mapahatiran ng mga pinag-uusapan natin dito. And pangatlo, marami pa mga DDS ang umiyak. Di ba, mga kaibigan? Okay. So yun, maraming salamat po, mga kaibigan. Magkita-kita po tayo muli bukas sa ating mga susunod na live. Okay? Sandali, may humahabol pa. BMB Rome, sabi niya, Sir Al, ayon hula, si BBM na raw ang huling presidente. Marami ako narinig na gano'n. Marami ako narinig na mga hula. Ako, hindi naman kasi ako naniniwala sa hula, mga kaibigan. Pero, kung totoo man, di ba? Good for the Philippines. No? Good for the Philippines. Sabi ni 51 billion, asan? Shoutout sa'yo, 51 billion. Tapos na kapapanood ko pa lang, sayang. Pwede ka naman mag-replay. Hihintayin ka namin. Di ba? Lori Mamawag, shout out. Na JC Moss, shout out. Yon, tinadhana na si PBBM. And laging bitin Arnedo Olaes, sabi ni Mami B. Ano magagawa ko, Mami B? Sagad na yun. Napapakamot na nga ako ng ulo. Trigger woman, shout out. Ay, tapos na agad. Hindi naman, nakaisang oras at kalahati nga tayo. Hindi naman agad-agad natapos, di ba? Martel T, shout out. Yan. Uy, late ako, host. Hindi kayo late, no? Kayo po ang laging una sa puso namin, sabi nga ni Mami B. Ay, ni Mami Peng. Yun, nagluluto habang nakikinig. I'm sure masarap yan niluluto mo. No? Napapasarap yan niluluto mo. Okay? So yun, mga kaibigan, maraming salamat. At baka tayo imadali ni YouTube dahil may makulit na bata sumisilip-silip. Okay? Babush! Ingat lagi, mga kaibigan. Ingat lagi. God bless. And see you again tomorrow. Babush. Aking pangarap Marcos para sa ating bansa ay ipagkaisa muli ang sambayanang Pilipino.
ipagpatuloy natin ang ating nasimulan ngayon. Nang sa ganun, ang Pilipinas ay pararatingin natin hindi sa ating pinanggalingan, kung hindi ay papasikatin pa natin ang ating mahal na Pilipinas. Para tayo ay haharap sa buong mundo at sasabihin muli natin at isisigaw natin sa kanilang lahat, ako ay Pilipino, taas noo kahit kanino. Minsan